Pinababantay ang mabuti ng National Security Council ang Sabina Shoal na pinaniniwala ang tinatayuan na po ng artificial island ng China. At binagyan din po ng NSC na naka-aalarma ito at wala namang ibang magbabantay ng nasabing isla kundi mga Pinoy rin. Si Eden Santos sa balita. Ikinabahala ng National Security Council ang ulat na umano'y pagtatangka ng China na magtayo ng artificial island sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, dapat bantayang mabuti ang Sabina Shoal upang walang reclamation activity na mangyari doon. Nauna nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na napigilan ang hinihinalang reclamation activity ng China sa Sabina Shoal matapos mag-deploy ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard para magbantay sa teritoryo ng bansa. We are alarmed by all of this development at kaya the National Task Force West Philippine Sea led by Secretary Anyo has already directed mas maigting na pagbabantay sa lahat ng mga features natin at lahat ng mga features within the West Philippine Sea within our 200 nautical miles exclusive economic zone kasi wala pong magbabantay dyan kundi tayo. Pabor naman ng NSC sa mga panawagan na i-expel ang sinumang diplomat na nagpapakalat ng maling impormasyon na may kaugnayan sa West Philippine Sea. Una rito, lumabas ang transcript ng recorded phone conversation sa pagitan ng isang Chinese diplomat at mataas na opisyal ng AFP ukol sa tinatawag na New Model Agreement para sa rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal. Kung sino yung nagpakalat nung di umanong transcript na yon na hanggang ngayon transcript pa rin na hindi naman natin alam kung tunay nga yung kung saan nanggaling, yun ang mga kailangan sa tingin namin, kailangan i-expel ng ating bansa. Sa inilabas na statement ngayong araw, sinabi ng Department of Foreign Affairs na iniimbestigahan nito ang ulat ng illegal at unlawful activities ng sinumang foreign diplomat officials sa bansa. Nagbabala rin ng DFA na mahigpit nitong aaksyonan ang mga lalabag batay sa umiiral na batas at regulasyon. Pinaalalahanan din ng DFA ang mga accredited foreign diplomats sa bansa na malaya silang makakatupad ng kanilang gampanin. Pero kailangan tiyakin din nila na anumang diplomatic activities ay salig sa highest standards of integrity at professionalism para sa pagsusulong ng common interest at mutually beneficial outcomes. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapang. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.